Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, February 12, 2025. So, dalawang araw na lang. Valentine's Day na natin. Hopefully, hindi mag-double check sa 5,800 yung index natin. So, medyo lumaban siya kanina, no? Sa closing natin o bago mag second half, no? First half ng trading natin o siguro mga before 10 na umaga, mapula yung mga alaga natin kasi nga nagkaroon ng negative sentiment kina URC at saka si GGS. So laglag na naman yung blue chips natin kanina umaga dahil sa tinanggal sa MSCI rebalancing from mid caps, no, nilagay sa small caps na lang kasi sobrang baba ng kanilang mga market capitalization kasi patuloy na bumabagsak yung mga price action nila. Pero after noon, mga 10 minutes lang din siguro, nag-rebound din yung sina URC at saka sina GGS na rin. Tapos umakyat na umakyat itong si Monde. Kaya medyo maganda yung closing ng blue chips natin. Pero hindi pa rin maganda yung tingin ko sa kanya sa overall picture ng market kahit na parang Dow G na yung kandila natin kasi net foreign sale na naman. No? So meron tayong 455.51 million net foreign sale. Ayan. So abonado pa tayo dun sa mga pumasok last time nung nagkaroon tayo dito, yung dalawang malaking bullish engulfing candle dito sa market natin. Okay? So hopefully hindi yan bad sign dahil may lumabas na naman dito sa market natin. So dahil medyo nag-bounce siya ng konti, nag-close tayo ng 6,044.13. Ayan. So basahin natin yung ating mga trending stocks for today's trading natin. Nanguna sa listahan ko si ACN. Si dito hindi ko muna nilagay kasi nag-drop ulit siya. So, hindi naman masyadong gumalaw yung price action. So, ito na lang. Si ACN, yung nauna sa listahan ko, nag-drop siya ng negative 1.52%. So, meron siyang 166K net foreign sale. Wala nang balita yan. So, overall market sentiment. So, URC at GGS on dyan sa listahan natin. So, URC nakapag-bounce pero drop pa rin siya ng negative 1.13%. So bumawi siya, buti nilang. Pero net foreign sale, no? 55.48 million net foreign sale. And then si SMPH, o bumawi ng konti. From big caps pala itong nandito sa listahan ko. SMPH nag-up ng 0.43%, kapingot lang. Then meron pa siyang 83.63 million net foreign sale ulit. Tapos si Vitarich natin, parang OGP na yung galaw nitong si Vita natin, nag-up ng 1.52%. Meron siyang 837.5K net foreign buy. GGS, negative 0.4% and net foreign sell na 94.86 million. And then, yung nagsalba sa index natin, si Monde, nag-up siya ng 5.96% and meron siyang, malit lang, 7.08 million net foreign buy. Okay, so sideways ba o downtrend pa rin yung galaw ng market natin. So anyway, hindi pa natin masyadong mapagkatiwalaan yung candle kahit na sabihin natin naghanap tayo ng Doji dahil dito sa net foreign sell. Tingnan natin bukas, malay mo mas maganda na yung sentiment ng markets natin. Kasi sa global market, wala din lang naman sideways lang si US natin. Ayan, so disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks ha. Napakahirap mag-trade ngayon sa market natin. So, check due diligence na lang po. Ano ba yung punda ng stocks na binibili natin. And then, follow mo ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Join ka lang sa trading group natin kung gusto mo din ng guide sa trading sa market. Ayan. Andito yung iba kasama natin. So, double check mo lang yan. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Ayan, share, like, and subscribe para dumami pa yung mga kasama natin. Company reviews, some trades sa markets, basic indicators. So, nag-aral ka ba ulit sa market fundamentals, yung mga risk management, PSC, stock market studies, and then, ayan, yung mga basic na learnings natin sa market. So, yung crypto, hindi masyadong gumagalaw, no? Follow mo lang ako dito sa ating Palapi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games reviews natin. Ayan, wala pa rin naman bago. May nagpapareview na nakaraan pero hindi naman natuloy. So, tingnan natin yung social media. Ayan, follow mo na ako dito sa Facebook account para updated ka din sa mga posts or dito sa Facebook page. Ayan, follow mo na lang po yan. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin.
Sa Twitter, meron ng summary dito. So, basahin natin. Ano ba sabi ng, crystal ball natin, verde lahat So, ang pinakamalakas ngayon, holding firms. So, hindi kasama dyan si Monde. Sino kaya yan? 1.34%. Parang balance lang kanina yung blue chips na gumalaw. So, followed by services, no, 0.17 na ba kasi ICT yan o si Monde. And then sa industrial natin, 0.54%. Okay. So, very good. Nag-close tayo, 0.94%. Kaya lang, sabi ko nga, medyo kinakabahan pa rin ako dito sa nakikita natin na net foreign sale, 455.51 million. Ayan. So, kailan ba ulit babalik yung mga foreigners natin? Foreign funds bought, BPI, CBC, PNB, Security Bank, AP, Meralco, SCP, Keeper, Monde Vita, EC, Costco, E-REITs, RCR Globe, at saka si STI. Foreign funds sold, BDO, Metrobank, Manila Water, napagod naman si Manila Water, Picor, SCC, ayan, February pa lang pero April yung ano yan, dividends. CNPF, EMI, FB, Aboites, EJ, DMC, Ali, CRIT, PhilREIT, FLI, MEG, Tel, Converge, Tito, ATI Cebu, at saka si ICT. Ayan, so balance lang yung ano, yung lumabas at saka pumasok ng foreigners, no. So dito sa winners muna, Monde 5.96%. So siya yung nauna, followed by CNPF, tatalon-talon si CNPF po 3.23, SM para sa holding 2.58, ICT 2.4, babumawi si ICT. BPI 2.34 and China Bank 1.8. Ayan, malakas yung bounce ng iba. Dito sa losers natin, akala ko okay na to kanina umaga si ano Napansin mo din ba? Medyo nagberde na nung umaga si Emperador. Sinisipat-sipat ko to kanina Pwede na kaya to. Bumigay naman ulit. Ayan, 4.42%. So hindi pa tapos yung kanyang sell-off, no? Bloomberry minus 2.12, Converge minus 2.11, ACN minus 1.5. Ito si Globe hindi na effective yung yung mga balita kay GCash, no. Dati kasi pag may balita sa IPO si GCash, gumagalaw siya pero ngayon mukhang ayaw na niya. Negative 1.3 and then URC negative 1.13%. Okay, so hindi pa decided yung foreigners na bumili. Bloomberry, refinance 40 billion pesos Solar North loan. Grabe yung ano niya, diretso, no. May ugali din siya talaga na ano, no, bumabagsak diretso tapos ang tagal mag-conso bago siya makabawi. SM Prime partners with Team Energy to boost solar energy. MSCI, ayan. Ito yung pinakagalawan natin ngayon. MSCI Global Standard Index, yung mga mahilig mambuhos is a broad index that includes many more securities than the MSCI Philippine Small Cap. So widely followed benchmark for stock performance. So yan, kanina nagkaroon ng rebalancing. Pero tama, February 12, di ba? Yung kanyang effectivity. Recent developments, Meralco plans to allocate 215 billion for capital expenditure. CREATE has maintained its PRSA credit rating. Ayan, ito na. URC and parent firm GGS was removed from MSCI Global Standard Index, added to the MSCI Philippines Small Cap Index, alongside Mondinisian, which is now up 4.37%. So, ko na nalaglag din ba si Monde? Ayan, pero umakyat siya, di ba? Nag-up siya ngayon ng ano, siya yung nagpagalaw ng market, 5.96%. AC, BYD share surge up to 4.1%, pero walang epekto kay Ayala Corporation natin, Nickel FNI. Hindi natuloy na naman yung bounce niya. Nickel ore output is seen to recover 2025 on higher demand. Alert. Okay, so MSCI, okay, rebalancing yan. Crate, dividend yield, maganda rin pala, 6.28% accumulate on dips. Pero pag nakita mo yung ano nito, ang ganda rin ng galaw niya, di ba? Parehas sa mga ibang REITs natin. Figaro Coffee is actively seeking investors to raise funds for its expansion plans. So, di ba napabalita itong si Monde, bebenta daw yung shares niya kay Figaro Coffee. So, the company aims to enhance its market presence and grow its business. Ewan ko lang kung ano nangyari sa kanya after nun. So, corporate stories. Okay, may partnership si SMPH. Meralco is proposing to
215 billion capital expenditure. PLDT aims to increase his group stake in Maya. Citicorp has maintained its rating, and then PAL was named the top travel brand in the Philippines. Kala ko si AirAsia, ayan. So, kaya Cebu Pacific, no? Ayan, ito yung galaw natin kanina, Nag-drop tayo, So, ayun, CNPF, pinaglaruan, no? Nag-drop ng 4% tapos nag-bounce. GGS, umabot pa siya ng 4% kanina, di ba? Sa drop, nag-bounce din. Ganun din si URC natin. Nauna na pala si Monde. Noong umaga pa lang. Ayan. So, okay, napaka-volatile ng markets pag walang foreigners. So, GGS and URC deleted. So, might continue to fall because of the index rebalancing. Both have been very weak since January due to this speculation. And then sell off a chance to buy after 228 in deadline since both are now very cheap. Ayan. So, kaya pala maraming nag-buyback kanina. Share buyback, si Ali, Robinson, ICT, Costco, Cebu at saka si ATI, PNX, lugi pa rin daw, hindi nagbabayad ng dividends sa preferred shares. Yari, yung mga investors doon. Bitcoin, bounce na, di ba? 97K na. Mamaya silipin natin yan. OGP, maganda yung galaw niya. Ewan ko kung nag-follow up ngayon. Kasi kahapon nag-trending to, di ba? Pero ngayon hindi naman nawala na sa trending natin. PNX is still too broke to pay dividends. Okay. Ayala Group to sell Consulta MD to MWell, and Senate approves ban on raw material export. Okay. Ano ba to? May memes dito. Tapos yung galawan sa US, mix kagabi. Ayan drop si S&P or rather si Nasdaq, negative 0.36. Pero si S&P at saka si Dow Jones, nagberde naman kanina. Ngayon, yung nakikita ko doon sa futures, para mapula yung galawan sa US market natin. Okay? So, patalastas ulit bago yung review ng ating Philippine Stock Exchange. And guys, so yung ating Patreon, so yung mga gusto ng guide sa trading sa market, check mo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, balik tayo dito. Okay, gumaganda yung itsura ng index pero hindi ko maramdaman yung pagkaberde ng market natin ngayon. So, resistance immediately is dito sa 6,300 and hindi ko inaalis na magkaroon ng double bottom dito sa 5,800 kasi medyo ampaw yung bounce natin kanina. So, nag-up tayo ng 0.94%. Okay, maganda yung itsura niya. Kailang baka trap, sabi nila baka bear trap yung market natin. 6,044.13 and ito kasi 455 million net foreign sale. So, naubos na. Sagad na yung baka bitin pa nga yung nagpa-up dito last time nakalabas ulit siya. So, naghanap ulit siya ng timing ng pasok sa market. So, bear market pa rin tayo Ayan So, below ng RSI 50. So, dito natin mararamdaman yung medyo mabagal na galaw ng market talaga kapag umabot tayo ng 20% na drop. Walang tiwala yung mga traders sa market natin. Ayan So, sakto pa rin. Nasa eksaktong 20% na drop mula sa peak last time yung market. Dapat makalabas tayo dito kasi very sentiment yung yung market natin lagi kapag ganito na nakakulang tayo dito from 5,800 to 6,300 naman. Okay? So, sino may mga winners for today? So, Tugs. Ayan binomba si Tugs kanina at walang volume. So, 9.68%. Tapos si Monde, lakas ang volume niya. Nag-gap up dahil na-include sa small cap index. Ayan. So, hopefully para makabalik na siya dito sa bandang taas. 5.96%. Meron siyang net foreign buy. Tapos marami nagpitikan kanina mga small caps Si NPF, ayan nang shake out din siya 3.23%. Parang pagod na rin siya ICT, lumaban na kanina, nag-drop pa pala kanina. 2.41%, si BPI 2.34. Tapos wala masyado PLDT 1.11%. So sino yung mga losers for today? Inex, lalim din minus 10%. Wilcon, minus 7. Yari na naman si Wilcon. Minus 7% para na itong mga Subaru Si STN, minus 5%. Sino pa? Balay? Wala.
nawala ng momentum. Naubusan ng volume mo. Minus 3.75, tapos si ABS minus 3%. Ba't naman puro pula yung kandila niya? Tapos si MRC minus 2, palalim na si MRC natin. Minus 2.78, nickel minus 2.7, macro Asia minus 2.86, Bloom minus 2.12. Okay. So mahirap pa magtiwala sa galawan ng mga stocks natin kasi yung mga nagbabounce, bumabalik pa rin sa bandang ilalim. Anyway, tingnan natin. Alam mo, good news na yan. Kasi may Dow G dito sa bandang baba. Pero medyo obvious pa rin na mahina talaga kasi nga yung buong picture natin is below ng MA20. Ayan. So, hopefully bottom na yan. Kasi titignan mo yung 5-year range natin simula ng pandemic. Yan yung isa sa pinakababa na part ng market natin. So, trap na trap tayo, no? Simula nung pandemic, hindi na naka-recover yung market natin, no? Ayan. Okay? So, yan lang muna yung pinakabuong picture niya. Tapos, silip tayo sa global market. Ayan, pa-drop siya. S&P Futures, minus 0.16. Dow Futures, minus 0.15. Nasdaq, minus 0.08. So, mukhang mapula ulit yung global markets mamaya. Europe, medyo okay siya. Tapos, dito sa bandang Asia, mix. Mix tayo, no? May nakita ako na mapula. Okay, next, yung ating crypto. Bumawi lang siya ng konti pala. So 96K, di rin masyadong gumagalaw, no? So may chance pa na bumaba kasi puro pula, oh. Ayan, puro laglagan pala, oh. Okay, so di pa rin. May na pa rin yung crypto natin. Bitcoin, 96K, Ethereum, 2.6K, XRP, 2.42, and then si BNB, 648. Ayan, laglagan na naman. Shorting na naman yung laban na. Okay, so tingin tayo mabilisan dito sa trading stocks natin. Okay, unahin natin si ASN, puro mga representative stocks lang tong nakikita natin na gumagalaw dito sa market. Naku, pangit din ang galaw ni ASN natin. So parang Dow G yung kadila niya pero puro pula. So hindi pa rin tayo masyadong optimistic diyan sa candle natin na yan. Ayan. So mukhang magdo-double bottom din siya. Pares sa itsura ni Philippine Stock Exchange natin. So makikita mo dito, bearish din talaga. Ang tagal na niya, oh. Since September, nauna pa to sa market kasi October yung start ng bearish sentiment ng ating market. Okay? So wala pa tayo masyadong maramdaman kay ASN natin kasi wala din siyang wala ka din makita na net foreign buy o 166K net foreign na sell pa rin sa market natin. So negative 1.52%. So mag-aantay muna to ng tagatulak ulit, lalim din. So nakabalik na siya doon sa doon sa pinaka-drop niya last time. Meron pa tong pag-asa. So ang pag-asa nito is fourth quarter earnings. Ayan. Balance yung second saka third. Maganda yung first quarter. So yung fourth quarter bumagsak kasi yung 23%. Pero okay ito, 52 at saka ano ba to? 20%. Ayan. So ayan, siguro mag-determine na lang na doon sa mga holders natin ng reversal ni ASN is yung Q4, di ba? Tsaka kung ano yung magiging annual earnings ni ASN natin. Positive pa rin ba siya or hindi? Pero as of now, pag tinitignan ko yung chart niya, mukhang malabo pa. Ayan. So para doon sa mga holders natin. Ayan. Antay na lang. Kasi lahat naman ng stocks natin, halos ganyan din yung galaw natin. Next, yung mga tanggal dito sa MSCI rebalancing natin. So na-downgrade si URC. Pero lumaban kanina, no? Ayun, nandun din sa pinakailalim din. Tignan ng mga trending stocks natin, ha? Ba't ito yung mga nag-trend? Wala din kasing, no? Wala din masyadong pitik yung, yung market natin. So, downtrend din, ha? So, check mo na lang. Double check mo na lang yung mga chart natin. Yung overall picture niya, downtrend din. So, ang problema natin sa kanya, although green yung candle natin, nag-drop siya 1.13%. Ito. So, pares din. Talagang kawawa yung mga stocks natin pag walang foreigners na nakapondo, no? 55.48 million net foreign sell. Ayan. So, nasa bear side din ng market si URC natin. Simula dito sa consolidation area, so pahalos 40% na yung drop ni URC natin. Pangit tignan ng mga stocks natin. Next, SMPH, mabilisan review na lang kasi downtrend naman yung mga stocks natin. So, hopefully, yung Dow G niya, pero mapula din, no? Yung kandila natin sa kanya. So, okay na sana yung bounce niya last time, eh. Kala ko ito, naka-recover na, eh. Kasi nag-reverse na yung direction, di ba? So, naka-breakout siya, no?
nung nakaraan. Pero umalis ulit yung foreigners din natin. So meron siyang 83.63 million net foreign sale and then nag-up siya ng 0.43%. Pero para sa akin, yung overall picture niya is medyo deads pa din sa ngayon itong si SMPH natin. Next, Vitarich. Ano ba to? Parang OGP kaya galaw na ito. Saglit. Silip lang ako naalala ko lang si OGP. Ayan, so buhay pa rin naman si OGP natin. Si Plus, yung mga umarakada last time, wala din. Nag-pullback din siya. Okay. So next natin si Vitarich. Okay, naka-recover, no? So nag-stay siya ulit dito sa MA 100. Very good para sa kanya. So on the way siya para mag-retest dito sa 0.78. Konting tulak na lang to. Oh. So mag-overbought na siya. And yun nga, ayun. Buhay yung yung volume natin sa kanya. So kahit pa paano, nag-up siya ngayon 1.52%. Konti lang trades niya eh. Pero meron siyang 1.67 million na traded value. So enough na para mag-green yung kandila natin. Pero naka-recover na siya. Kasi nag-ano na siya, bumalik na dito sa MA 100. So congrats na lang kung meron ka. Kailan hindi pa siya makarangkada ng todo, no. Ayan, so si GGS naman nagkaroon ng rebalancing. May Doji siya. Kailan net foreign sell yung Doji natin eh. 94.88 million. So meron siyang 0.4 loss dito sa galaw natin. So mahina din, mahina. So makita mo yung malayo yung MA 100 niya, no. Dito sa MA 20. MA 20 din yung pinaka-resistance. So pares na pares din dito sa galawan ni PSE. So ito yung sinasabi ko ng console area niya last time. So meron siyang halos 50% na yung drop niya mula nung mag-downtrend yung market natin. October din, no? Nung nag-start na mag-downtrend yung galawan ng market natin. Okay? So wala mo ng pag-asa para kay GGS as of now. Tapos lastly, si Monbe. Ito yung siguro naibalik to sa sa small cap index ayan. Kasi nagano siya, nag-celebrate siya, nagkaroon siya ng breakout, ayan, gumanda yung itsura ng RSI, gumanda yung MACD formation natin. So, and then nag-up up ng 5.96%. So, salamat dito sa maliit 7.08 million na net foreign buy. So, ang pinakamalapit na resistance dito sa 8.6. Hopefully, umabot siya kasi nag-breakout na rin yung RSI natin dito sa RSI 50 level naman. Okay? So, yun na lang muna. Medyo deads yung review natin kasi wala masyadong exciting dito sa galawan ng ating mga stocks. Kung hindi, ang nakikita pa rin natin is negative sentiment dahil doon sa patuloy na net foreign sell naman. So, abang-abang na lang ulit tayo sa pasok ng foreigners. So, biglang nagbago yung isip lumabas ulit lahat simula na magkaroon tayo ng celebratory na bounce dito sa oversold condition. Okay? So, hindi pa tayo nakakalampas or nakaka-breakout ulit. Ayan. So, yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe sa channel po natin. Yung mga gusto ng guide, join lang po kayo sa group natin. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.